we'll discuss about Shintoism. So, ano nga ba ang Shintoism? Ang Shintoism ay isang sinaunang relihiyon ng Japan na nakasentro kanilang pagsamba sa kami, mga espiritu o Diyos, na naninirahan sa kalikasan at mga bagay. Ang Shintoism daw ay nakasentro sa paniniwala ng kami, mga espiritu o Diyos, na naninirahan daw sa shrine. Yung ibig sabihin naman ng shrine is para siyang sagradong lugar. Kumbaga, kung sa atin, church, yung shrine, yun yung ginagamit nila upang parangalan nila yung mga kami. Naniniwala din daw ang mga Shinto na ang mga ibang kami ay naninirahan sa kalikasan na siyang nagiging gabay daw nila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Pero hindi daw lahat ng Hapones ay Shintoism. Mas mababa daw sa 40% ang napakilala bilang Shintoism. Pero mas marami daw yung nakikilahok sa pagsamba sa shrine. Dumako naman tayo sa kanilang symbol. Kung nakikita mo yung picture, siguro familiar ka if nanonood ka ng Studio Ghibli or anime. Yan ay tinatawag nilang Torigate, the most common symbol of Shintoism. Pinaniniwalaan daw nila na yan ang entrance patungo sa Shinto Shrine. Minsan daw ginagamit din niyang lagusan ng mga mundo ng tao at mga mundo ng gods and goddesses. Kapag nakakita daw tayo ng ganyan anywhere, kailangan natin magbigay respeto dahil sacred daw ang lugar na yon. Dahil possible na may naninirahan dong mga spirits. Sa kabilang banda, ang pag-awit daw ng tendang ay nauugnay sa paglabas ni Amaterasu mula sa yungib na bato na nagbibigay liwanag sa mundo. So, sino nga ba si Amaterasu? Si Amaterasu ay isang diyosa ng araw sa mitolohiyang Hapones na pinaniniwalaang isa sa pinakamahalagang Diyos sa relihiyon ng Shinto. Background of the study of Shintoism. Shinto meaning the way of the gods, ang ibig sabihin ang daan ng mga Diyos. Ang pag-aaral ng pinagmulan ng Shinto ay isang paglalakbay sa mahabang saysay ng Japan. It's a complex topic kasi walang iisang founder or sacred text na nagde-define nito. It evolved organically intertwined with Japanese culture and history. Early Shinto before written records ay puro animistic beliefs, paniniwala sa mga kami, mga espiritu na naninirahan sa kalikasan, mga bundok, ilog, puno. Mga ritual at possibly shamanistic practices ang pangunahing bahagi nito. Ang Kojiki at Nihongi ay mahalagang teksto sa pag-unawa sa kasaysayan at kultura ng Japan. Bagamat itinuturing na banal ang kasulatan ng Shinto, hindi ito limitado sa mga paniniwala ng Shinto lamang. Naglalaman din ito ng impormasyon tungkol sa Budismo at Confucianismo na nagpapakita ng pagsapang-sama ng iba't ibang paniniwala sa kulturang Hapones. Mayroong dalawang pangunahing layunin ang mga ito. Ito ay ang politikal at ang moral. Ang politikal ay ginamit ang mga teksto upang maitatag ang autoridad ng emperador ng namamahalang pamilya sa Japan. Ang moral naman ay pinapaliwanag ng mga teksto ang relasyon sa pagitan ng mga tao at ng mga kami. Sa madaling salita, ang Kojiki at Nihongi ay hindi lamang mga koleksyon ng mga kwento, kundi mga instrumento sa pagtatag ng identidad at kapangyarihan ng Japan. Observance. Unlike other religion, Shinto does not have weekly service. Instead, people visit shrine as they please. Rituals and ceremonies are important, often performed at shrine, believed to be the abode of kami. The first shrine were natural features, mountain, rivers, trees, rocks, which later become building designed to reflect the beauty of nature. For Shintoism, rituals performed at shrine of then in natural settings bring blessing from the kami. Taoism is best
understood by examining related concept and belief. Araw na dapat nilang sundin sa paglilingkod o pagsasamba. Dahil kahit anong araw pwede silang maglingkod o magsamba. Mahalaga rin sa kanila ang ritual na kadalasang inaalay sa mga dambana. Ang pagsasagawa ng ritual ay maaari ring sa bundok, ilog at puno na pinaniniwalaan nilang pinahihiram ng kami. So dumako naman tayo sa kanilang ritual purification meditative practices. So ang ritual daw na paglilinis ng Shinto o Mizuki ay nasasangkot sa paglinis ng katawan. Kadalasan daw nila itong ginagawa pagkatapos ng libing upang matanggal daw ang nauugnay na karumihan at kamatayan. Yung ginagamit daw nila kadalasan is ang asin at tubig. Pwede rin daw tubig lamang. Yung iba pa nilang ritual na ginagawa is tinatawag nilang haray. Yung ibig sabihin ng haray is pagtaboy sa masasamang espiritu. At imi. Yung ibig sabihin naman ng imi is pag-iwas sa mga maling kilos. So after daw nila ginagawa ang mga ritual is nakikilahok sila bilang individual sa handog at pag-aalay. Kasama daw sa ginagawa nila ay ang musika at sayaw. Natatapos naman ito sa panalangin sa kanilang mga Diyos. Ritual ng pagbabago sa Shinto. Ang mga ritual ng pagbabago sa Shinto ay nagmamarka ng mahalagang pangyayari sa buhay mula pagsilang hanggang kamatayan. Kabilang dito ang Hatsumi Yamai, unang pagdalaw sa dambana. Dinadalang bagong silang sa dambana para sa proteksyon. 2. Shichigosan. 7, 5 at 3, isang pagdiriwang para sa mga batang may edad na 7, 5 at 3 taon upang pagpapasalamat sa malusog na paglaki. 3. Araw ng pagiging matanda. Shijin Shiki. Pinagdiriwang ang ika-20 kaarawan ng isang tao upang mapahayag at mapapasalamat. 4. Mga ritual na kasal. Ang mga ritual sa kasal ay naayon sa kasal ni na Crown Prince Yoshihito at Princess Sadako noong 1990s. 5. Mga ritual ng libing. Dahil ang kamatayan ay tinuturing na marumi at karamihan sa mga ililibing sa hapon ay Buddhista. Ang mga ritual sa libing sa Shinto ay tinatawag na Sosai. Lumako naman tayo ngayon sa kanilang types of worship. Una ay ang at home o ang tinatawag nilang Kami Dana. Ayon sa mga Shinto, sila daw ay mayroong maliit na altar sa kanilang bahay dahil dito nila isinasagawa ang ritual at nag-aalok ng makakain at dito nagdarasal. Tukuyin naman natin ang pangalawang bahagi ng types of worship. Ito ay ang Shinto Shrine. Ano nga ba ang Shinto Shrine? Ayon sa mga Shinto, kung ikaw raw ay bibisita sa shrine, ay kailangan mong maging magalang at malinis sa kapaligiran. At ikaw rin daw ay naghahandog ng pagkain at yumuyuko ng malalim at marami pang iba. Ayon sa paniniwala nila, kung ikaw raw ay may sakit o may sugat, ay hindi ka raw pwedeng bumisita rito. The Magical Charm and Amulet. Ayon sa mga Shinto ng mga anting-anting at mga amulet ay pinapaniwalaan nilang nagbibigay proteksyon at tinuturing nilang isang maika. Halimbawa na lang ang Shempo dahil ito ay nakukuha sa dambana ng Shinto. Parahong pagdiriwang. Taon-taon ay nagdiriwang ang Japan ng maraming pagdiriwang. Matsuri at karamihan ng mga dambana ay may kanya-kanyang pagdiriwang. Ang mga pagdiriwang na ito na madalas na ginagawa minsan sa isang taon upang gunitain ang isang kasaysayang pangyayari ay maaaring tumagal ng ilang araw at mga may kasamang mga prosesyon, may dashi, mga
palamuting bangka. Ang ilan ay payapa habang ang iba ay masigla at maingay. Mga halimbawa nito ay ang Great Purification Festival, Hunyo at Disyembre, kung saan ang mga pare ay nagwawagayway ng mga pamunas na pampaligaya sa mga taong nagkukuha ng mga papel na manika sa kanilang katawan upang sumagisag sa paglipat ng karumihan. At ang bagong taon festival, unang araw ng Enero, kung saan binibisita ng mga tao ang mga templo ng Shinto at Buddhism. Dumako naman tayo ngayon sa kanilang belief and doctrines. Meron silang 4 na bahagi nito. Una ay ang kami worship. Ano nga ba ang kami worship? Ayon sa mga Shinto, ang konsepto daw ng kami ay komplikado dahil ito ay kinabibilangan ng mga ninuno ng angkan at mga espiritu sa kalikasan at kaluluwa ng namatay na hindi ordinaryong tao. Ayon sa paniniwala nila, makakamit mo daw ang mabuting buhay sa pamamagitan ng ritual. Pero, meron din namang ilan na hindi direktang may koneksyon sa mga Shinto. Pumunta naman tayo ngayon sa pangalawang bahagi ng belief and doctrines. Ito ay ang concept of pure and impure. Ano nga ba ito? Ayon sa mga Shinto, hindi daw katulad ng ibang reliyon ang Shinto dahil walang malinaw na pagkakaiba sa kadalisayan at karumihan. Dahil ang tinuturing nilang kadalisayan ay ang pagpapanatili ng pisikal panlabas at material dahil para sa kanila ito ay kadalisayan. At ang dugo naman ay tinuturing nilang karumihan. Dahil ayon sa paniniwala naman nila, kapag daw ay bang babae ay nireregla at nanganganak, ito ay tinuturing nilang karumihan. Ngayon, ang pangatlong bahagi naman ang ating tutukuyin. Ito ay ang concept of death. Ayon sa paniniwala nila, pag ikaw daw ay namatay, ay tinuturing kang pinakamataas na karumihan. At kinakailangan mo raw ng ritual na paglilinis pagkatapos kang ilibing. Tukoy naman natin ang panghuling bahagi ng belief and doctrines. Ito ay ang the virtue. Ayon sa mga Shintoista, upang mapanatili daw o mapakalma ang mga kami ay mahalaga ang kadalisayan. Ang ritual na pagsunod ay naglilinis sa mga taong na pinapahalagahan ng Shinto ang pagkakaisa sa kalikasan, kagandahan, katotohanan, kabutihan at moralidad. Ang mga ritual ng kadalisayan tulad ng pagmumumog, pagligo, at pagtayo sa ilalim ng mga talon ay mahalaga na ginagawa sa isang shrine. ありがとうございました。